Magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatiran sa Panginoon. Amen. Before ang Word of God, I would like to announce every leader sa Rise of Church na mag-conduct po tayo ng tinatawag 1 week prayer ng fasting. Dahil po maraming apektadong lugar sa Cebu Province o sa Cebu City pa lang, maraming tumaas po ang case ng yung COVID. Kailangan po talaga lahat ng pastors na kita at nakarinig, kailangan po i-command sa inyong mga members to spend 1 week prayer and fasting. We need to support this pandemic that the Lord is going to completely mawala po talaga itong kasi nakakahasol sa atin. Hindi lang po sa atin, kundi sa lahat po mga tao. Kaya purihin ang Panginoon. Sa salita ng ating Panginoon ating dadalhin, tayo po ang muna'y manalangin. Iyo ko ang iyong mga ulo para po sa pagsisimula sa pakikinig sa Word ni God. Ang iyong kanang kamay, ilagay sa iyong dibdib at kung saan nandun po ang inyong mga puso. Maraming salamat, aming Ama, dahil nakita mo ang lahat ng mga pangyayari sa buong daigdig. Kita mo ang hinaharap ngayon at naranasan sa lahat ng tao, lahat ng bansa sa buong daigdig, ang COVID-19. Hindi pa po completely aming narinig ang mga balita. Therefore, Heavenly Father, we gonna ask you, by the mercies of your Son, Jesus Christ, to please tuluyang mawala ang sakit na ito. Nakapapikto, Panginoon, nakahadlang sa maraming lugar, napuksan ang gawain mo. Hindi makakapunta yung mga lingkod upang mangaral sa mga salita dahil haharangan sila ng mga tagabantay ng gobyerno para po sa kapakanan ng kalahatan. Kaya maraming salamat. Nadinggin mo po. Alam namin maraming nanalangin sa inyo. Kung ano man po ang inyong plano, ano man ang maratiwang mangyayari pasunod na mga taon, maraming salamat na mayroon po kayo ipahiwatig sa amin as a great preparation sa pangyayari. Maraming salamat. Pagpapalain mo ang bawat isa, aming Ama, ng bawat isang makita sa abang lingkod at makarinig ng mensaheng dadalhin po ay tumimo sa bawat puso at magkaroon po kaming lahat ng tinatawag spiritual awakening as a great preparation sa iyong malapit ng pagbabalik. Purihin ang iyong pangalan sa pangalan ng aming mahal na Panginoong Jesucristo. Everybody say Amen. Balakpakan natin ang Panginoon at pakalingon po sa inyong katabi at sabihin mo pagpalain ka ng Diyos. Alright. Oras ng pagpangalandong, di po talaga ito Cebuano because I'm going to speak purely Tagalog for the sake of those hindi makaunawa sa Cebuano mga kapatiran. Kaya I'm going to speak Tagalog para po lahat ay makaunawa. Ito po ang ating verse natin kukunin bilang sintro sa ating pagkikinig. Lahat po ay pakibasa. Ready, go. Ngunit araw ang Panginoon ay darating tulad ng isang araw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutubok ang araw, buwan at nakakatuwid. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na narito ay mawawala. Alright, para hindi natin ulitin po mamaya. Sabi sa pangalawang Pedro, mali po ang spelling. Kapitulo 3, Gs hanggang 14 po ito. Sa verse 10 nagsabi, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawala. Verse 10 po ito. Yun po ang mga nakaguhit. Matutupok, araw, buwan, mga bituin,
ang mundo at ang lahat ng mga bagay naririto ay mawala, sabi ng talata. Tuloy po, yan. Masusunog o matutupok ang lahat ng bagay. Sa verse 11, pakibasa, rinig ko. Dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan, at sikapin ninyo maging kakadiyos. Verse 11, mayroon siyang sinabi. At ang sinabi niya ay ganito. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, pakinggan mo ang sinabi po, mamuhay kayo ng may kabanalan. Malinaw po ito. At sikapin ninyong maging makadiyos. Sabi ng talata. Tuloy po natin, nasa verse 12 na po tayo sa pangalawang Pedro, Kapitulo 3. Ready? Go. Habang naghihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang madaling dumating ang araw na ang kalangitan ay matutupo at ang mga bagay na naroon ay matutupo. Sa verse 12, makikita natin, habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, sa ibang translation po, sinabi ko sa nakalipas na Sunday, itong Diyos na sa ibang translation is Lord po ito. Magsikap kayong mabuti upang madaling dumating ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na ruroon ay matutupok sa matinding init. Tuloy, nasa verse po nangyayari. Mula sa taas ang apoy hanggang pababa. Grabe po talaga ito. Verse 13, ano pong sinabi? Mga kapatiran. Naghihintay kayo na panglangit at bagong lupa na pagkakaroon ng katuwiran, sapagkat kaluon ang kanyang pangako. Alright, after sa mangyayari ng paggunaw o ang paglinis ng Panginoon, there is what we are waiting for. Naghintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katuwiran sapagkat ganoon ang kanyang pangako. Sa verse na ito, sa last verse, sa verse 14, pakibasa po lahat. Kaya nga, mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong mamuhay ng mapayapa, walang dumis at walang kapintasan. Dito po sa verses 10 to verse 14, nakapuon ang ating tema na nagsabi, naghihintay ba tayo sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo? Verses 10 hanggang verse 14, nakasintro po ang ating pamagat sa mensahe sa umagang ito. Naghihintay ba tayo sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo? That is a question. And since nag-raise up po ito ng question, mayroon pong mga sagot sa susunod na mga makikita natin. But the question is, are you waiting? Naghihintay ba tayo? O tayong lahat ba ay naghihintay sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo? Naghihintay tayo? Pakinggan natin ang sunod. Karamihan sa mga taong naghihintay, karamihan po ito not all, but karamihan sa mga taong naghihintay sa eroplano na kanilang sasakyan, nasa airport po sila, nasa departure area. Karamihan sa mga taong naghihintay sa eroplano na kanilang sasakyan, pangalawa, or bus, or jeepney man na kanilang sasakyan, at ang sunod, barko man o nasa pier sila, ano ang karamihan na ginagawa? Pakinggan po. Mayroon silang ginagawa. Ang makahuli o ang makasagot, I will give you 1,000 plus. Pero tama po ang sagot ninyo kasi baka hindi po. Yung isa lang sagot. Ano ang karamihan na ginagawa sa mga pasahero o mga taong may hinihintay o naghihintay sa kanilang sasakyan, eroplano o sa jeepman, sa terminal o sa pier? Ano ang karamihan na ginagawa sa mga tao? Bago lang. Sige po, isa lang. 1,000 po ito. Ginagawa.
Prepare ng bayad. Prepare ng bayad. Ha? Nananabi ka. Isa lang po. No, dapat complete ang sagot, ha? Ha? Ano ba? Hindi yung tagasimbahan ng pira. Pagkalabas. 1,000 price po ito. Bilisan-bilisan. O nga, hihintay nga. Ano bang ginagawa sa panghapon sila hihintay? Prepare ng bayad. Ha? Prepare ng bayad, Pastor. Brother, Brother David, ano sagot mo po? Kumpleto ha? Pag hindi kumpleto, piso ito yan. Ha? Ha? Mayroon silang ginagawa. Ha? Kumpleto. Una, ano? Sunod? Tama talaga ha? Tama. Sunod pa. Ay, kung siya ang maghati-hati kayo. Maghati kayo kung tama ha? Sige, ano ang sagot mo? Nag-aabang na dumating ang kanilang O nga, hintay na eh. Marami na. Ma'am? O, try lang. I-ready lang mga gamit. Oo, siyempre. Hintay sila. Na nasa pier, di ba? O sa terminal, sa airport. Nasa departure. Brother Jamie. Last na lang, Brother Jamie. May ticket. Oo, pakinggan natin. Isa na lang ha? Wala na. Tapos, oras. Meron silang ginagawa. Ha? At ano ang karamihan nilang ginagawa sa mga tao habang sila ay naghihintay sa kanilang sasakyan? Ibig sabihin, pwede nandyan lang kanya sasakyan. Wala pa lamang time na sila ay aalis. O kung aeroplano man, lilipad. O kung bus man, time. O kung sa jeep man, nasa terminal. Dako, magkapitiran? Pakinggan natin. Pag tama ang sagot ko, at isa lang atong dalawa, hati kayo sa, kung tatlo man, hati kayo. Mamaya ko ibigay pagkatapos. Alright, pakinggan natin. You have the right to answer. Kapag itong sagot ko ay mali, at ang sagot ko ay tama, alisin ko yung sagot ko na mali. At yun ang sagot mong tama, ang ating i-apply. Kung sakasakali, tama. Pakinggan natin, ang karamihan ko ito ha, nagamit ng cellphone. Tama? Observe mo po. Hindi man tumatalag binilang ang the time na ako'y sumakay ng plano. Hindi lang mga 200 times ako sumakay ng plano. Sa bus, punta ng ibang lugar. Grabe talaga, habang naghihintay ha? Correct ba? Agree. Tama o hindi? Tama. Okay, sunod. Yan ang ginagawa. Nag-inom ng coffee or iba pa. Trabaho ba na mag-inom ng coffee? Sunod. Ang iba ay nakaupo na walang ginagawa. Trabaho ba yan? Pakinggan mo. Ano ba yung trabaho mo? Nakaupo ka dyan? Di ba may comments? Alright. Ang pang-apat, ang iba naman ay nakatulog habang naghihintay. Observation ko ito. Tama? May nakasakay sa cellphone. Yung excitement, nandoon na po yun. Lalo kung mga plano, talaga, pag nandyan na tapos papunta ka na doon, grabe talaga. Departure time. At ano po, tuloy natin. Panglima, ngunit ang karamihan sa mga tao na walang alam ha, mga karamihan sa mga tao walang alam. Dito po, may darating nakakatakot na parusa. Ang kanilang hinihintay, departure, sasakyan. Hinihintay nila ha? Ano bang hinihintay natin? Pakinggan naman mabuti ha. Kapag mayroon kang hinihintay, kailangan mo mayroon kang gagawin. Tama ko yung sinabi, ang inyong mga bagay dapat ihanda. Kasi pag nandoon ka sa ibang lugar na, at mayroon kang naiwan, maghihirapan ka pagbalik. Kasi kung ang gastos, milyon o thousands of thousands ang gastos, mahirap talaga.
Nakuha niyo po as part of the preparation when you go another places. Now, karamihan po na mayroong walang kaalam-alam, na maraming mga tao walang kaalam-alam, na mayroong darating na nakakatakot na parusa. Yung bang sinabi kanina, na matutupok ang araw, buwan at bituin, at ang lahat ng bagay sa mundo ay matutupok sa matinding init. Lahat ng tao ay nakakaalam tungkol sa sinabi sa Biblia. Alright, nakakaalam, example nakakaalam, naghihintay sila. Pakinggan natin, sunod. At mayroon din darating na nakagulat, hindi dahil sa nakatakot na tanawin, kundi dahil sa sobrang saya sa buhay. Hinihintay natin, wala pa man ang pangyayari na magkaroon ng new heaven and the new earth at mayroong tinatawag na everlasting enjoyment, na excite na tayo habang naghihintay sa pangyayari. Hindi po parusa, kundi nahihintay natin ang napakagandang tanawin. Meron kayong mga expectation ng ganon? Diyos nakakalam. Tuloy natin. Ngunit, ang pinakamalaking problema sa karamihang tao, dahil hindi malinaw sa kanilang pag-iisip o pag-unawa kung anong klaseng ugali at kung anong dapat gagawin sa mga taong may hinihintay. Sa spiritual to hindi malinaw. Malinaw ba sa ating mga isip na mayroong darating? Yung bang malinaw ba? Ano bang malinaw ba? Malinaw. Kapag malinaw ang inyong pag-iisip at pag-unawa, hindi na kailangan i-encourage ka pa. Kung alam mo na, tuloy natin. Tignan mo pag-isip o pag-unawa, kung anong klaseng ugali. Habang naghihintay tayo, may sinabi ang Bible, malinaw ba sa ating pag-iisip o lahat ng tao sa buong daigdig na may tinatawag church involvement, alam ba nila, klaro ba silang pag-iisip habang hinihintay itong sinabi ng Panginoon na gugunawin ang buong mundo? Alam ba ng mga tao, malinaw ba sa mga tao ang kanilang pag-iisip kung anong klaseng ugali at kung anong dapat gagawin? Dalawa lang what kind of character at ano ang gagawin. Tuloy natin. Sa mga naghihintay, pero sa walang hinihintay, grabe. Kaya pagdating ng, naalaala ko tuloy nung nagkaroon ng delay, ang aeroplano ang punta ng Manila. Siyempre, sila ang nakakalam nyo nag-control sa air tower. Kasi sabi nila, traffic daw. Ibig sabihin, may parating at mayroong talipad naman. Kaya tawag ko traffic. Hindi pwedeng makasabay silang dalawa pababa na sa, may papunta na, may palipad at meron namang pababa. Hindi si pwede sa land, yung daanan ba sa kalsada, kumbaga, hindi pwede magsalubon yung dalawang eroplano. Runway. Hindi, tama, runway. Hindi pwede ang runway, dalawang eroplano ang paano sa runway. Isa lang talaga. Alright. Nangyari, dali. Pastila, nagsuri-suri ni. Nag-announce naman. Naana daw. What to na? Di kami wala. Di surpass mo si Park Area. Ito kami namang naiwan. Sir, isang punta. Nalantay na sa ito number. Umalis na. Naiwan mo. Anong ginawa namin? Nagsisikaw talaga. Ikaw kasi. Story. Thank God, inuplano lang yun. What if kung pabalik ang Panginoon? Kaya pakinggan natin. Oh, hallelujah. Ano bang klaseng ugali? At ang dapat gagawin sa mga taong naghihintay sa pagbabalik ng Panginoong Hesus Kristo upang mapadali ang katapusan
ng mundo. Tanawa ha? Anong klase ugali, character? What kind of character at ano ang dapat gagawin sa mga taong naghihintay sa pagbabalik? I am waiting for the coming of Jesus. And I do not know you. Kung naghihintay ba kayo? Now, if you and me and all of us waiting for the coming of Jesus, therefore, ingon siya, anong klase ugali at anong dapat gagawin sa mga naghihintay? Correct? Correct? Tuloy natin. Ang sabi ng Biblia, sabi ng Diyos ha, sabi ng Diyos, hindi ako nagsabi. Sabi ng Diyos, anong klase ugali at anong dapat gagawin. Kung na magsabi ang isang tao, yun ang gagawin mo ha, habang naghihintay sa Diyos, huwag kang maniwala. Until the Lord, mabasa mo sa Bible. Ito ang sabi ng Panginoon. Sa pangalawang Pedro 3:14, pakinggan natin. Pakibasa po. Ready? Go. Kaya nga, mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong mamuhay ng mapayapa, walang dungis at walang Alright. Sinabi ng talata, kaya nga, mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong mamuhay. Sinabi ng Bible ha, habang naghihintay, anong statement ginamit mo yan? Sa ibang translation, kapatid ha, sa ibang translation, Tagalog mo tayo, sinabi, kaya nga mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong mamuhay ng mapayapa, walang dungis, at walang kapintasan. Pakinggan natin ang ibang translation sa ibang bansa. Baka magkaiba ang pag-unawa at magkaiba din ang kanilang ugali. Pakinggan natin. Pakibasa po, please, ready, go. Ganyan yung mga hindi kong tao, samtang minamulat ninyo inahangadaw, magmangituli ka mo, kag wala sing dagta sa ibangan ng Diyos, kag magpapikidait ka mo sa kaya. Ang purpose kung bakit pinakita ito, sa ibang mga lugar na ang kanilang translation, language ba, ay hindi payo sa atin. Baka ba ang kanilang, halimbawa, Negros, mga Ilonggo, baka ang kanilang ugali, iba sa ugali sa Pilipino, o Pilipino man sila, pero iba sa ugali ng mga taga-Cebuano. Ako anong punto? Bakit dito kung pariho pa ang ugali? Baka ibang sinabi ni God doon, iba ang sa atin. Ang sinabi ko dito, din mo ha? Gani, mga hinigugma ko, samtang ginahulat ninyo ina nga adlaw, yung pagpagunaw, magmangin putli kamo, kag wala sing dagdag. Dito ang tahaw. Wala sing dagdag. Sang atubangan sang Dios, kag magpakihidait kamo sa iya. Sa Ilonggo translation. Pakinggan natin sa English. So then, dear friends, since you are looking forward to this, make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with Him. Pakinggan mo po, spotless, found ha, spotless, blameless, and at peace. Tatlo kaya po yun. At pakinggan natin. Baka ang mga Cebuano, iba. Pakinggan mga Cebuano, ready go? Alright. Anong sinabi ng Biblia? Word pa lamang paningkamot kamo. Pag-ayo. It's not easy. Sa mga naghihintay ha, paningkamot kamo pag-ayo. Na ano? Mahimo. Paningkamot kamo pag-ayo. Ang mahimo kamong dato. Paningkamot kamo pag-ayo. Ang mahimo kamong inila. Wala. Hindi sinabi. Pakinggan sinabi ha. Paningkamot kamo pag-ayo. Nga mahimo. It is a form. Process to become mahimo. Unsay himuon, mahimo kamong putli. So meaning to say, ang atong pagpaningkamot
Pagbalingkamot na may pagbalingkamot, gipunan ko'y pag-ayo pa yun. Pag di na makaya, palingkamutan yun. Pag-ayo. Nga mahimo. Kamong puti. Sunod, o dili masaway sa Diyos. Ang lain na tanawon yun. Mali pa ang yawa, o musaway ang samlay mong kinabuhi, sister. Uy, pangit man na tayo. Dali ang magkamasuko. Isang dili kasuko, masuko man kita. Disaway na kasi imong nasawayan ka sa imong bana, imong asawa, imong anak. Nasawayan pa sa imong mga silingan. Nasawayan pa doon kas mga tao. Labaw ng Ginoo. Sa nakuha ninyo, nawa, o may pakigdait kaniya. Kana pala mang word, putli, is not easy. Kaya kung mangita mo mga tao, makarinig kayo sa mga tao magsabi, hindi kasi ako banal eh. Huwag kang maniwala kasi sinabi ng Biblia, kaya alam ko ba hindi mo kaya, gawin mo talaga, wala kang magawa. Maliban kung wala kang hinihintay o hindi mo hinihintay ang pabalik ng Panginoon, okay lang. Mamuhay ng walang mapayapa, hindi ka spotless, o blameless, okay lang, gagawa ka ng masama. As long as you are not going to wait for the coming of Jesus. But kung ikaw ay maghintay sa pagbabalik ng Panginoon, you are obliged to follow. And to live holy life is not easy. Sabi ng Biblia yan. Yeah. Pakinggan mo. Sino po dito ang nakakaranas? Yan. Natulog sa kalsada. Sa daanan, sino po naka-experience dito? Taas kamay. O, biro mo yan. Ang tinatulog, taas kamay ha. Okay. So, nakaranas yan. O, dahil sa sobrang lasing. Kita ninyo? Brother, saan pa mga nakaranas ng ganito? Parang gano'n. Di kasi pwedeng maiwasan. Kaya nakaganon talaga. Hindi pwedeng maiwasan. Iwasan mo. Ano ba nakita? Lulok. Mga paragada mong nagasing. Nag-inom. Iwas. Pag hindi mo maiwasan, gusto mo eh. Kaya kung may gusto, maraming paraan. Maraming paraan gusto makainom. Pagkatapos, alasing lang. Hindi ka makaya talaga. Yung braso na nanimoy. Nakuha mo kapatiran? Alright. Ang klaseng mga ugali na sinabi ng Diyos sa mga taong naghihintay sa kanyang pagbalik ay kailangang manatili hanggang kamatayan. Ugali ha? Ugali. Na sinabi ng Diyos, magpakabanal, putli at putli ha, walay kasaway. Nabay putli, walay kasaway. Nabay puti, naay gamay ispa. Nabay puti ba, kung naay gamay mansa, yung puti kung naay mansa. Kaya tawa, gayoy kasaway ng puti. So, kung malatong pag kinabuhi ng wayat yung kasaway, uy, naka-experience mo? Mga pala isang adlaw, ganin, kamot, pasang buntag, yung Lord, yung kamot, kung hindi ka makasagi, no? Pas dalawa pa ako, kas do'y binakasaan na tuloy. So, yung kamot, yung ginungal, bagbalik din masukogin. Pagtanos bugas, talang pataway nili sa ulo. So, wala. Huwag pa mahuman ang imong isang adlaw mong saan na di, paling kamot, kung hindi ka kasaan. Huwag pa mahuman itong adlaw na. So, manato na. Ang ating ugaling banal, manatili hanggang kamatayan. Bakit? Baka bukas mamatay tayo. Baka sunod na araw mamatay tayo. Hindi pa bumalik ang Panginoon. So, ibig sabihin, dalawa ating hintayin. Kamatayan at balik ng Panginoon. Pag namatay tayo, na sinabi ng Diyos, banal. Praise the Lord. Hallelujah. Ngunit pag namatay, kapatid, makinig kay mabuti. Pag may dumating sa katawan mong karamdaman, mag-ingat ka. Baka ang karamdaman mo yan ay maghatid sa libingan. Hindi mo handa. Or, pagdating ng Panginoon Kristo.
malaking pagsisisi. Ang sunod na dapat manatili sa ating lahat habang naghihintay tayo sa pabalik ng Panginoong Jesucristo ay ang mga, pakibasa daw, Pinapagawa ni Kristo sa ating lahat, habang hinihintay tayo sa kanyang pagkakas. mayroon siyang ipapagawa sa atin. Mayroon siyang ipinapagawa sa atin. Christ nagkuman sa atin. Mayroon siyang trabaho. At itong trabaho ito sa Panginoon ibinigay sa mga lingkod niya. At tayo bilang lingkod ng Diyos ang magtrabaho. Pakinggan natin. Sa pangalawang Pedro 3:12, pakinggan ninyo. Hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Tama? Waiting for the day of the Lord. Waiting for the day of God. What does sinabi ito? Magsikap kayong mabuti. Ano? Upang madaling dumating ang araw. Ibig sabihin, the more na grabing sikap natin sa paghayo o sa trabaho ng Panginoon, lalong mapadali. Magdumating upang madaling dumating ang araw na ang kalangitan ay matupok at ang mga bagay na roon ay matupok sa matinding init. Mayroong dapat gagawin para mapadali. Pakinggan mo, magsikap kayo mabuti upang madaling dumating ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na roon ay matupok sa matinding init. May dapat gagawin. Pakinggan natin. Ano pala ang ipinapagawa ni Jesucristo sa ating lahat habang naghihintay sa Kanya? Ano po mga trabaho? Ayon mismo sa utos ng Panginoong Jesucristo, kailangan maghayo. This is the commandment of God. This is called, yan, para makita po, maghayo. Ang chapter 28, verses 19 and verse 20, tinatawag to sa Bible is Great Commission. These words na sinabi ng Panginoon before He was ascended back to heaven, He instructed His disciples. At inong sinabi, go, therefore, to all people everywhere, to all people everywhere. Anong sinabi na? Make them my disciples. So ano man klaseng grupong simbahan, dapat hindi sabihin, Allah, Buddha, at ano pa. Dapat sabihin, Christian. Bakit? Go therefore to all people everywhere, make them my disciples. Tama? My disciple. What's the name of Jesus? His name is Jesus. It's not Allah. It's not Buddha. If you are going to join the group of Buddha, ang tawag mo is Buddhism. Kung ikaw mo join sa group of Kristo, ang tawag Christianism or Christian. You are a follower of Christ. Therefore, if you are going to, nahimo kang, make them, gawin mo silang aking mga alagad. Hindi madali ang paggawa ng disipulo. Pakinggan mo. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, or Holy Spirit. That was and is still very clear instruction. After nagawa sa disipulo, saka mo na sila bibinyagan. Now, talking about, nabinyagan man tayo dati, bata pa tayo. Are we considered before is disciple? But why bibinyagan tayo? Bata pa tayo. Yan. So na, verse 20 po, kailangan maghayo. Verse 19, kailangan maghayo. Hindi pwedeng maghayo tayo. Kailangan talaga. Kailangan maghayo. Yan. Hayo. Sino po ang naghayo? Nagsabi sa iyo? Makapunto sa dito kung wala naghayo. Itong ginagawa nila, trabaho to. Ang trabaho nilang ginagawa, hindi sa kanilang trabaho. Kasi kung may nagpapagawa sa kanila na tao,
Pwede ako, pwede ikaw, pwede sila, at sinunod. Actually, hindi ito aking trabaho. Since God instructed me to follow His commandments, and therefore, I'm going to teach also sa inyo maging disipulo. Na kapag madisipulo na kayo, obliged ka to follow. Ito po yan. Trabaho to. Trabaho sa paghahayo. Na may trabaho sa pag-chismis. Correct? May trabaho sa pag-inom. Trabaho sa negosyasyon. Pero lahi ng trabaho ka. Ikaw pa yung hatag. Ano mo yun? Yung balay nga, wala ato, mali mo. Hatag pang ustirin. Sa ibang grupo kay mga yung magkwarta. Sa tuliman ka mga yung kwarta. Kita pa may hatag. Ngayon na pag kita ng kwarta punta. Pinuho. Kapila mo kami hatag sa ako. Araw may mga ng kwarta may. Maghapon may mga chilas ka naman ni tarong mo chilas ganit kay wala ikapalit eh. Mga kwarta may noon. Pila na ang kwarta ninyo. Nakuha ninyo, pila na ang kwarta ninyo. Nya ngayon, hala, nanguwarta kita lahat ay simbahan na kay lahat ng kwarta na. Nya ngayon mawan na, o dihan na simbahan na, pobre hinon ni. Uy, nausa, nadako din mo, di ako pumusimba, di ako pumuharing dalato, di mo. Suma, kami nun na, wala kayo sa baba, pobre ka. Tungod ba, pobre ka. Dako ka na, na pobre ka mo. Uy, uy. Na pobre hinuntas mga butang kalibutanon. Na dato tas butang langit nun. Amen. Tango ng engineer, manager, attorney, memorize ng Breslona, pa-explain ng Bible, mag-listen ko na pa-explain. Ikaw, explain sa word, dali ma-explain. Ikaw, pa-explain ng law of the land, mag-listen pa-explain. Nga naman ka magtuon. Sila pa-explain ng balaod sa pangluta, kay bawo sila. Explain sa word of God, isa kay bawo. Amen. Huwag ko masabot, tanan din na kay balo. Huwag ko masabot, mostly dyan. O sa punto, na? Sunod, tanawa verse 20, no? Verse 20. And teach them. Tanawa mga kaigsunan mga kapatiran. Pakibasa daw, please. And teach them to obey everything I have commanded you. And I will be always to their praise. Jesus said, inguni ang pulo nga sabi ng Panginoon. Pagkatapos mo silang hinayuan at ginawang disipulo, ang next instruction sa verse 20 ni God o ni Jesus, ayun siya, and teach them. Teach them. To what man? To obey. Teach them to obey. Kinsa mang utos. Kanino pong commandments o commands, instruction, ano pa man ang susundin? Hindi sa akin, hindi sa kanila, kundi kay Jesus. Pakinggan mo mga kapatiran. Teach them to obey. Some or part lang. No. Sinabi niya, teach them to obey everything I have commanded you. Therefore, malaking pananagutan sa tagapagturo ng salita ng Panginoon kapag hindi mo ituro ang everything commandments of God. Na magtanong ko sa inyo, narinig ko ang sabi, pwede lang mag-inom, walang damihan. Maraming rason naman, ibang rason. Pwede mag-inom, huwag mong isuka. Kasi pag isuka mo, magkasala ka na. Kasi, sabi ng Bible, si Jesus nga nag-inom. Si Jesus nga naggawa ng alak. Oo nga, nagawa si Jesus ng alak. Ilang tao ang nalasing? Bisubukan din buong Mandawi. Ano man kasing alak ating painom? Pula po? Kanduray? Baril-baril? Galon-galon? Imposible walang malasing. Imposible. Tanduay? Look the history. Never, even a single person attended in that wedding. Walang isang nalasing. Why man? Because the wine referred Jesus, hindi po wine na ginawa sa mga to. It was a miracle wine. Si Jesus ang nagbawal. Si God ang nagbawal mag-inom.
ng nakalasing at sa pang magawa ng inom may makalasing. Natuwa mga kapatiran. Halimbawa, sige magsabi sa isang grupo. Hoy, saan ko? Dahil grupo ka. Pwede rin mo mag-inom o gamay ra. Isang kong grupo po, pwede mo inom ka. Ito magbuot, kung nahanong pa rin mo. Diba kung ginawa ka pag may usaw sa grupo, bawal ang pag-inom. The same God instructed to each group different instruction na. What do you think? Reklamo ka o di? Wala nyo reklamo eh. Na naman, di ako kayo pasilong. Di ako kayo pasilong sa grupo. Hindi ka pailong. O hindi ka wapil, pailong ka. Nasa tubuhan to, mabalik ito eh. Nagtawabal kita diriya. O hindi ka patatatanong mga naong inom, naong palahubog mo ka na ito. Nasabtan? Ang instruction ni God, ingon siya, that's then everything that I have commanded you. Everything. Kung saan nangyari ngayon? Ang kabang grupo, pwede mo patay. Muslim. Pwede mo patay. Kasi niya patay, kita ang Muslim, pwede patay sa Muslim. Kasi mamatay, Christian. Hindi mamatay ang Christian. Tanawa ng marami. Ang ubang pag mag-unay, may pruto, di mo magpatay. Masang kanino magsunan? Ang ubang simulan, mag-unay, patay. Isig membro, isig patay. Tanawa ng kulungan, di ha? Dito ko si mukha, tos kulungan dito sa La Castellana. Every Thursday na ni seminar. 60 attended people. Unsay common nga sa ingana, ikanap patay. Parehong membro. Pero alikas membro ni God, membro ni Jesus, there is a rise of church. Oy! Di ka pwede mo patay sa imong igsoon sa pagtuo. Nasabtan. Nga naman, bilo man na sa grupo ni Kristo na. That's them. Halimbawa, mamatay ka tao. Mamatay, nga ka. Brad, gusto mo? Sir, ma'am, sister, kapatay ko dito. Diyan ko, kapatay ko dito. Dahil pungot ko. Diyan ko ba? Tanawa, text them. Turuan mo siya. Kung sa may ituro mo sa kanya, turuan mo siyang patayin pa. Hindi. Turuan mo siyang sumunod. So mayroong susundin. Anong sundin niya? Ang turo ng Diyos. Mahalin mo ang kaaway. Anong sa mapatay? Everything. Tanawang sunod na promise. Here's the promise. And I be with you always. Pag ang Diyos ang laging kasama sa mga tao, aalis ang mga demonyo. Pag ang Diyos ang laging kasama, huwag kang matakot. Like COVID, huwag kang magtakot. Ang Diyos ang kasama mo. Tapos, naamoy cellphone nindot, naamoy kwarta, ayaw sa papataka mo. At tapos dispid up. Iyon ba mo sila? Lili mo pa sila. Kung ari ka diri magpakita diri, wali mo dyan nga, ang nabi mo na, kwarta mo? Mawala dihatan mo. Wali mo dyan nga, may kawato mo. Tunay mo yung sunod, kita dihang kwarta, ang kahulang na mo. Gara-gara ako nagputapon. Magpailan mo may kwarta. Sabay mahaton, mag-short-short ka. Balikan cellphone nga, keypad ka. 30-30. Cellphone. Para pagtanaw sa mga tao, sabay kwarta gini. Yan, pinagas pusa nyo nga, sinsura. Paghingas pa pa sa iyo, ay kwarta gini nga, sinsura, isubay ko. Nasaktan ko ninyo. Di man tanang tao, hindi lahat ng tao makapatid. Na, and I'll be with you always. Wow! Way bugas, walang bigas, huwag ka matakot. Ikot si God, I'll be with you always. Yan mo lang, na ang Ginoo sa iyo. Tutog mo sa puso. Nasa kanta mo, hindi kayo. Di ba? Na ang Ginoo mo, napunta mo sa ako. O mingo na tinako niya, na ang demonyo ninyo. Sabay ito ba sa ako? Imo nga lang.
ko, naambi mo ninyo. Kasi ba ito, magmingo na, namin mo sa ako, namin ginoon mo. Sabihin mo, look, yung nga mong pastor, look, pwede mo yun ako. Naang ginoon ninyo, amen? Amen. Naang ginoon ako, gano'n ba kayo lupatak? Naang ginoon ninyo, gano'n bang ginoon? Yung ginoon nga, wali na. Ano bang may patrabaho na ba? Ako may manager, supervisor ko. Ano, kahit pa dahil mga tawanan, wali na. So, tingin siya mga tayo ng muna. Nakalimot kasi mong trabaho, nalimutan mong trabaho mo. Kaya hindi ka napagsangyaw, hindi ka napaghay, bakit nalimutan mo eh? Tunanan mga taon, panahagin, kituyong ligat, padahal mga taon, tapat-tapat sa imo. Di, hindi ka makaistorya, nga nakalimot ka. Salamat ko zero, ang zero. Nag-ari. Basta mo rin na. Ang magkusal sa mga simbahan din, nabiray sa kusong dali, takot-takot din yung simbahan ko, hindi ko siya ibinilated. Yung luktok sa simbahan ninyo, ito sa rin na may kabuta na. Ang bagay, may tagal-ibig mo manhigan niya, sila babay kusang. Nakuha nyo? Na ang promise ni God to the end of the age. Kaya matulog ka, huwag ka matakot. Dahil ang pastor na din na may kawatan, huwag ka matakot. Na lang bantay ko, kaya mo na imong babantay. Kuya ng imong guard. Iba yung bantay ni kuya ng imong babantay ni mo. Hari sa mga hari, Ginoo pa'y babantay ni mo, kaya mo na. Huwag sa imong Ginoo, bantay ni pastor. At sa imong sister, bantay ni Ginoo pa yung Ginoo, bantay ni. Una na ito mo nagkabuhat mong sala. Nakuha ninyo, ang Ginoo nagbantay, nag-uban ng makabuhat mong sala. O sa mga, di ka bantay din. O ba sabihin Ginoo, sige ka na, okay. Eh, pakasala dyan. Sige sa ako, Ginoo, pasalo, okay, ako pasaloon. Mag-Ginoo na kumanaopan mo, badlungon dyan kayo, badlungon ka. Gets them. Therefore, nanay-nayos. Kaya bawat nagpunsa mga bawal. Pag bawat sa bawal, the next level is we are going to obey. For the first time, it's not hard. Pagkasabot ka. For the first time as well, may mong lisod na. Tapos mo na. Yung ang Ginoo, ang po ka stress. Ginoo, grabe sa. Katubo na stress. Tugon na lang awas Ginoo. Saan ka lang gusto? Ang sugod mo stress. Ginoo, grabe sa. Ginusugo ha? Stress. Yung ginasugo ka po. Ginoo, mampo, Ginoo, alas 6. Ikaw nagbuot sa oras. Ikaw nagbuot, ikaw ang pugli. Sa rason, arabis niya mo. Nasabtan mga kaigsunan. Naghihintay, magpunta doon. Naghihintay, tapos sabay ka mo tanawa. Pabili mo sa tudluan, pwede na kahibaw sila nga bawal eh. Kung sila kaparaanan pag-iwas. Tuluwas, mo ni brada, kita mo na ingana na, sumakit ka. Yun na magtabak mo, inog ikay. Yung pastor, amang kalimit pastor. Ulilawin mo pastor. Imo tudluan. Imo saan kailan? Tudluan. Simuli, sipa. Imo saan kailan? Hangtod makabatun sa knowledge. Bakit ni mo karon na ingana, ba ka mo mga adis, mga adik ang tawag na? Mga Kamang mga naungan na, mga naungan, brother. Brother, Pastor Jim, so may mga big, sabi mga ngana sa una big. Di ba nakita mo karon? Nangani nga, kay bawo ko, ngana, kay bawo ko. Kay bawo mo ngana, namin knowledge. So, yung nabas pastor, yung bang Ginoo nga, huli kayan, dyan, ikay ko na. Ituluan ka kung saan pag-iwas. Diyan nga, yung nabugog malay din. Ito may naman ka.
Musubot ka. Imong banan mo rin. Muna pa pangutaw ka din na tingana. Pag pangutaw sa imo din na maging anak, magbuhutan-buhutan na. Ang sama ka. Magbuhutan-buhutan na. Kung mayampan, dili kita. Di ka pa nagpandik. Di ka buhutan ka. Pag ninyo maglabas na ang mga ugali. Problema na. Kung sa uban sa inyo, kita karoon ng bago dito niya. Amen. Palakpakan ang Panginoon. Ano? Easy. Madali ang pag-iwas, madali ang pagtanggal. Hindi po. It's not easy to depart sa mga gusto natin. Pero ba subukan ka na, huwag na, brad. Huwag na. Grabe naman ulit. Mahal na tayo. Kami pinagsamahan niya yung mga bulagan niyo, mahala daw. Ang punto ba, hirap tanggalin pagmahal mo. Pero ko lang sigarilyo, kaya pala mong bahala kong nubay kao. Bahala kong nubay asawa. Basta na anak. Tanawa, bahala may kaon basta kay naanik. Tanawa, bahala may asawa. Basta naanik. Uy, kinuho ko. Yang masuk simbahan. Dah kaya gino ni. Sa problema, kini an. Sunod, kitulungan na. Huwag tuloy sa pag-uwi. Napoy kitulungan mo dili everything. Mingo sila, ang grabe ng simbahan na ka-stricto kayo. Sobra ng simbahan na, stricto kayo. Kung sa stricto, dili ka nag-stricto, uy. Ang nag-stricto na ito, kanang kinuho nga itong ipaabot. Kaya pang kinuho nga, hamong, dayon, tanang taos, kalimutan, mamatay, di mga mamatay, maging palahubog, di palahubog, palakirog, di palakirog, so parang may palakirog, di ba? Ahong tanong tanan, ay, nagkaroon, humagwal, mag-inom na. Nagkong 10 mil, di ha, ito'y pa, anibo. Mag-inom talaga eh. Isa may medyo, drug lord siya, kung tintab sa kasama, siya po. Kanawa, nakasimba pa to, nakasagot ng ginoon pa, nakadaya pa to, nakatestimony pa to, nakasama pa to, nakainom pa to, malayo pa. Di, all in one. Ang problema, di ba ang nagbuot, yung sabi ng Panginoon natin hinihintay, mayroon siyang sinabi. Ang sinabi niya, maging banal, walang kapintasan, walang dungis, walang spot. Yung may spotless dapat. Ano eh? Brad, ikaw na ba no? Salamat tika. Now, pag-ibasa po, please. Bakit ang pagmamahal ang disipulo ang ating trabaho na gusto ni Jesus ay kagawan sa kanyang pinagkakalat? Alright. Bakit ang paghahayo at turuan maging disipulo ang klaseng trabaho na gusto ni Jesus na ipapagawa sa kanyang mga alagad bago pa siya umakyat sa langit? Why? What is the main reason why Jesus Christ instructed to the people na maghayo and gawing disipulo? What is the main purpose? Pakinggan natin. Hayo, mag-disipulo. Mayroong dalawang mabibigat na dahilan kung bakit ihayo ang kanyang mga salita at kung bakit turuan na sumunod ang mga tao naging disipulo na ni Kristo. What ang main purpose? Dalawa po. Pakinggan mo muna. Pakibasa daw. Ang purpose pala para puntahan ang tao at turuan para malaman ng bawat tao kung ano ang mga utos ng Diyos. Halimbawa, inosenteng tao, nakibaw Ginoo, what did you not know? Or the commandments of God. And therefore, when you go to the person, tell him about the commandments of God. Kaya balo sila. At kung paano mabago ang tao mula sa masamang gawa. Pero gawin mo silang alagad ko.
kita ang magawa. Gagawin natin silang alagad. Sabi ng Biblia. Yan. Sunod. Pangalawa ito ha. Pakibasa ko please. Nalalaw ng Diyos na ang pagkayos sa kanyang mga salita ay isang magkaparan at sinabi niya sa Mateo 24. At ang kanyang mga alagad, ang kanyang inuusan sa kanyang simbahan. Alright. Unang dahilan, yun, para maturuan sila malaman ng katotohanan. At ang pangalawang dahilan, dahil alam ng Diyos na ang paghayo, trabaho sa paghayo, sa kanyang mga salita ay isang katuparan. Katuparan sa sinabi niya sa Matthew 24:14. At ang kanyang mga alagad, ang kanyang inuutusan, nasakop sa kanyang simbahan ang inutusan na magtrabaho. Pakinggan natin. Bakit ba ang kanyang tunay na mga alagad ni Jesucristo ang inutusan na maghayo at magturo sa mga tao? What is the purpose? Why His disciples ang inutusan na maghayo at magturo? Pakinggan natin. No? Ang sagot ay upang matiyak na tama ang lahat ng ituturo sa mga tao. Nakuha naman sunan. Diba? Ang purpose pala na ang mga apostolis ni Kristo lamang ang inutusan na maghayo sa mga tao para ang sagot po upang matiyak na tama ang lahat ng ituturo sa mga tao at maiwasan ang pagpunta sa impyerno. Ibig sabihin may mga tao hindi sakop ni Kristo at magturo din sila. Paano kung magturo sila sa isang tao walang alam na ituro tuloy sa mga tao ay yun ang magtulak papunta sa impyerno. Paano yun? Kaya sabi ng Biblia, sa pangalawang Korinto, Kapitulo 11, verses 13 and 15, pakibasa po, please. Hindi sila tunay na apostol, kundi mga mandaraya lamang at nagpapalipay mga apostol. Verse 13 na pakita sa atin, hindi sila tunay na apostol, kundi mga mandaraya lamang at nagkunwaring mga apostoles ni Kristo. Ibig sabihin, hindi talaga sila lingkod ng Diyos, nagkunwari lang silang lingkod ng Diyos. Ang naman kung magpunta sa tao, ako po ay lingkod ni Satanas. Sila maniwala. Kaya sabihin talaga, lingkod ng Diyos. Pero pala mandaraya. Pakinggan natin ang sunod. Sa verse 14, ready, go. Hindi ito dapat pagtakan, sapagkat ang Satanas man ay maaaring magkuwari ang men ng kalagayan. Kaya ang hindi katakatahan na magkuwari ito ng kapiliran ang kanyang mga lingkod. Ang kanilang kahilingan ay ayon lamang. Alright, sa verse 14 and 15, ipinapakita dito na hindi ka na dapat magtataka. Kasi sinabi, kahit man sabi, sapagkat na hindi dito dapat pagtakhan sapagkat si Satanas man ay maaaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. His nature is Satan, but outwardly is an image of the light of angel. And therefore, it's hard to determine. It's hard to detect why anghel. But the inner pala ay Satanas. Nagkunwaring. Verse 15. Kaya, hindi ka taka-taka na magkunwaring lingkod ng katuwiran. Hindi ka masurprise ang lingkod ng katuwiran. Ang kanyang mga lingkod, ang kanilang kahilatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. So ever the members and the leaders, all of them, will go into the lake of fire. Why? Because they are the same. Asa kumusubok, maimpirno ko. Kamu malangit. Nga malangit kung maimpirno mo. Di kumusubok na lang. Kaya unsa nagitulog sa Biblia, ato buhaton. Kung lisod man, atong panigamutan ang pagkabalaan. Lisod na. Ang amang mayroon tunga, ako rin balaan ka mudi. Ako rin maningamot, pagkabalaan ka mudi. Lisod kayo. Nang ngayon kami maningang balaan, ako di po. Di po pwede. Everyone is going to do his part. Kadto lamang naghihintay. Sunod na naman.
Grasya o sa pakibasa ko, please. Subalit, ay kasalan ng Diyos ang iyong maging kami sa kanisangan sa malas sa langit na maharal sa iyo ng magandang balita na labas sa natanan ng Pakinggan mo ang instruction dito, ang warning. Sinabi po nito ha, subalit parusahan nawa ng Diyos ang sinuman. There's no mentioning of one person or name person. Sinuman, maging kami, including the apostles, o isang anghel man mula sa langit. Mula sa langit ha, mula sa langit, na mangaral sa mga tao, mangaral sa inyo ng magandang balita. Good news. Ang ibig sabihin po, where is your Bible? May I see your pagkakita sa Bible? Okay? Yes, magandang balita. Hawak ko ang magandang balita. Yan. Mangaral ha, good news, Bible ang gidala. Verse ang ipakita, but interpretation is not in the Bible. Naku, ang sabot? Halimbawa, sabi ng Bible, gidilig good ang pag-inom sa bino. Bino ha? Gidili ang pag-inom sa makhubog. O sa bisan unsang bino. Bisan unsang bino nga makhubog. Unsang bino. Kulapot ang duwa ito ba? Unsang bino nga makhubog. Ingon ang gino ha? Gidili. Here's what the Bible. Now, napulaan po interpretation ha? Basag verse po. Pwede mo inom mo. Na sa Bible, na basa, na inom og jutay bino. Nasa Bible na. Nasa Bible, inom og jutay bino. Tambal sa mong kutukutin. Babasa po ang painom, gagamay ang bilong na kay sakit. Na, ang bilong di patatampal man, bilis na lumayan man na. Kung inom kong painom, yun ang Bible ha, kung ang basong ahong gigunitan, ang sulod ni bino nga makahubog, magamay man sa balako, yun ang Ginoo. Ayaw. Bisang unsang bino nga makahubog. Nga, yung bisang, pwede naman ikaw. Ginoo gani, inog bino gani. Ayaw isuka. Buko yung punto, the interpretation. Ka-text is given, but the meaning wala dito. Kaya kitaya ka. Ipinapangaral namin sa iyo. Di na basta-basta, anghel. Anghel mula sa langit, bababa sa inyo. Ano man, madala sa ng pako, pakpak. Ako anghel. Mangarap ko sa iyo ha. Wala'y simba. Kasi kubi. Okay na. Wasan ba kasi manghina ka man. Anghel na. Salamat anghel ha. Ang tisan sa pastor, kung simba ka, ingon man ka Ginoo. Ay go. Bisag pa, kahit man isang anghel man sa langit, mula sa langit. Kisa may nag-utos na. Sino nag-utos sa anghel mula sa langit na mapunta sa mundo para ipangaral ang salita? Na ipapalang salita ang pinapangaral. Nakuha mga kapitiran, mga kaigsuunan, kailangan tanato sunod. Anong sinabi sa hula ni Jesucristo sa Matthew 24:14, kabisan na po nitong verse. Everyone say, ready, go. Ipangaral ng sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ang lahat ng bansa ay makalilito. At kung maganap na ito, darating na ang katapusan. Pakinggan mo, di ba? Sinabi ng 2 Peter, mapadali. Mapadali ha, ang padating. Sabi sa verse, this is a prophetic message. Sa verse 14, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito. Sa last sentence, mingan. At kung maganap na ito, anong kaganapan? Pagmemensahe. Ipangaral. Pag maganap na ang pangaral sa buong mundo, mga kapatiran, matapos na. Yun po. Kung maganap na ito, darating na ang katapusan. Therefore, ang timetable of the coming of Jesus and yung pagbuhat ng new heaven
therefore, we need to help evangelizing. Sulti ng tao, bahala din mo to. Basultihan. At, therefore, hindi matapos ang salimutan at hindi rin maganap ang lahat ng pangako ng Diyos ng isang panibagong mundo, panibagong langit at ang pamumuhay na punong-puno ng kasiyahan kung hindi may pangaral ang mabuting balita sa buong mundo. Kaya sinabi ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang mapadali ang pagdating ng Diyos. So, here is how we are doing. First is we have to maintain godly life. And the next thing is we have to obey ang sinabi ni God. Trabahuin natin ang paghayo. That is the main two activities para matapos. Pakinggan mo, hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madaling dumating ang araw. Magsikap mabuti para magpadali. The more na magtamad-tamad tayo, lalo pong tumatagal. Actually, sa aming pag-aral, sa eschatology, mga kapatiran sa EA sa Manila, ang competition namin, if we are going to discuss every 2,000 years, ang bawat 2,000 years na pangyari, mayroong malaking pangyari. Yung balita noon na o katong computer makulaps, maganon sa tawag tong ano yun? Y2K. Ha? Y2K. Good. Y2K. Grabe namang kulba to. Hala, research yun. Every 2,000 years, dahil kung mahitabo. So, ang talang conclusion sa mga theologians sa panahon na, ingon me myself, ingon me, the extension of the years to come is the grace of God. Another term is extension of the grace of God. Why? Hindi pwedeng gaganapin ang pagpunta ng Diyos na hindi nag-abot sa buong mundo ang pangaral. That's why what we are doing today is helping fulfill ang promise ni God. Kung hindi natin gagawin ito, mga kapatiran, baka lalo pang maghihirap ang buhay at babaksan. Sikapin natin. Now, ano ba ang mga posibleng mangyari sa bawat isa sa atin pagkatapos nating maririnig o narinig ang mga mahalagang palala, mahalagang babala, at mahalagang tagubilin na sinabi ni Kristo sa darating na katapusan? Anong posibleng mangyari sa bawat isa? Mga kapatid, possible lang ito ha. Pwede mangyari, pwede hindi. Possible lang. Ano ba ang mga posibleng mangyari sa bawat isa pagkatapos mong narinig ngayon ang mga mahalagang reminders, mahalagang warning, and mahalagang instruction ng ating Panginoon Kristo sa darating ang katapusan? Number 1, posibleng pagkatapos ninyong narinig ang mga mahalagang palala, mahalagang babala, at mahalagang tagubilin ni Kristo, posible po ha? Ano mangyari? Walang mangyari. Isin pa rin. Posible na. Posible. Walang mangyari dahil hindi pa rin ninyo inumpisahan. At kung maabutan ni Mr. Kamatayan, mga kapatiran, o sa Diyos, pagsisisi na walang hanggang maranasan at hindi ang kasiyahan sapagkat pinapabayaan lamang ang inyong magandang kinabukasan dahil sa bisyo at ugali na hindi maiwanan. Posible yan. Ito. Posible yan. Posible mga kapatiran, pagkatapos mong maririnig ang mga sinabi ng Diyos, mahalagang palala, mahalagang reminders, mahalagang warning, mahalagang instruction ni God, pwedeng walang mangyayari dahil hindi pa rin ninyo inumpisahan pag-abutan si Mr. Kamatayan o sa pagbalik ng Panginoon, pagsisisi na walang hanggang maranasan at hindi ang kasiyahan sapagkat pinababayaan lamang ang inyong magandang kinabukasan dahil sa bisyo at ugali na hindi maiwanan. Sunod. Kaya malinaw ang sinabi ni Kristo sa Marcos 13:34-36.
At Matthew 7:21 and 23, pakibasa po please. Ready, go. Nakagano isang taong mangalakbay sa malayo. Iwan niya ang kanyang tahanan sa pamamahalan ng kanyang mga utusan. Bigyan niya ang bawat isa ng kanya-kanya gawain at inutusan niya ang tanod na magbantay. Alright, sunod. Gayon din man, magbantay kayong lagi dahil hindi niyo alam kung kailan darating ang Panginoon ng sambahayan. Ito'y maaaring sa takip silim, sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya'y sa umaga. Baka siya'y biglang dumating at maratnan kayong natutulog. Ang sinabi ko sa inyo, sinabi ko sa lahat. Warning to mga kapatiran, God mismo, si Jesus mismo nagsabi, nag-warning. Sa verse pa lamang sinabi, iniwan niya ang kanyang tahanan sa pamamahala ng kanyang mga utusan, mga servants. Binigyan niya ang bawat isa ng kanya-kanyang trabaho. Everyone, mayroong kanya-kanyang trabaho o gawain. At inutusan niya ang tanod na magbantay. Dating sa verse 35, gayon din naman magbantay kayong lagi. Dahil hindi nyo alam kung kailan darating ang Panginoon ng sambahayan. Ito'y maaaring sa takip silim, sa ating gabi, sa madaling araw, o kaya sa umaga. Verse 36, mga kapatiran. Very grabe ito, nakakatakot. Sinabi ko nito, baka siya'y biglang dumating. Baka siya'y biglang dumating at maratnan kayong natutulog. Nakakatakot yan. Yung pagdating ng Panginoon ba, since walang alam na ang mga tao, therefore sinabi ng Diyos, gagawin mo. Baka pagdating ng Panginoon, madatnan ka, mayroon kang ginagawa, hindi natutulog, hindi ka manghinayang. Kaya palang sabihin natin, ang good future mo ay nakadepende po yan sa iyong pagsisik. We are talking about the future. Malinaw ang sinabi ni Kristo sa Matthew 7:21 at saka 23. Pakinggan po ninyo. Pakiran, reading, go. Hindi lahat ng matabaw sa akin, Panginoon, Panginoon, ay paharap sa kalayan ng akin. Ngunit ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban. Malinaw. I don't need to explain this. Malinaw po talaga. Hindi lahat tumatawag sa akin. Hindi nga lahat tumatawag sa Panginoon maliligtas. Paano nang hindi Panginoong Jesus ang kanilang Panginoon? Nakuha niyong logic dito? Hindi nga maligtas lahat ng tumatawag sa Panginoon. Paano na yung mga taong hindi Kristo ang kanilang Panginoon? Very simple logic. Ang sinabi dito, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na sa langit. Yun po. Kalooban. So ang ginagawa natin ngayon ay hindi kalooban ko, hindi kalooban mo, hindi kalooban ng kapitbahay mo, hindi kalooban ni Satanas. Ang paggawa natin sa kalooban ng Panginoon, it is the will of God. Trabaho ko yan. Ang pagsimba po dito, hindi kalooban ng Diyos yun. Tama? Kalooban mo yan ng Diyos. Bakit in-insert ko yan? Kasi alam na pala kalooban ng Diyos, hindi ka magsimba. Nakuha niyo ang punto? Baka kalooban ng Diyos, hindi ka magsimba, yung in-insert ko sito. Kaya po kung alam mo kalooban ng Diyos, magsimba ka. Hindi mo nakita? Look, nasaan mo ngayon? Nasa bahay, nasa tinda, nasa trabaho. Alam mo yun eh. Doing the will of the Father. At verse 2 dito, sa araw ng paghuhukom, the day of judgment. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsabi sa akin, mga kapatiran, I hope na hindi tayo ang matatamaan sa versikulo. I hope hindi tayo matatamaan sa versikulo. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsabi sa akin, Panginoon, hindi pa ba kami ay nagpayag ng minsay mula sa Diyos, nagpapalayas ng mga demonyo, at gumagawa ng mga himala sa iyong pangalan? Anong sabi ng Panginoon? Masasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala.
lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. You need to understand what is the will of the Father. Pag alam mo ang will of the Father, gawa ka ng paraan. Baka the day of judgment magsabi, Panginoon, ginagawa ko ang lahat. Pero sabi ng Panginoon, I do not know. It's hard. Hallelujah. Pangalawang posible, mga kapatid. Posibleng pagkatapos ninyong narinig ang mga mahalagang paalala, mahalagang babala, at mahalagang tagubilin ni Jesucristo, mga kapatiran, pangalawa po itong posible. Umpisahan na ninyo. Inumpisahan na ninyong sundin ang mga utos ng Panginoon. Naghayo na kayo sa mga tao, nagsikap na maging matuwid ang buhay, ngunit hindi nakapagpapatuloy dahil sa hirap ng buhay at maraming pagsubok kaya tumigil. Pwede yun. Nag-umpisa ka na, yes, umpisa kong gawin kong matuwid. Ano nangyari? Hindi nakapagpatuloy dahil sa maraming pagsubok, maraming hirap. Amen? Pwede yun. Ano sinabi ng Biblia? Nakalimutan nila ang palaala ng Diyos sa sinabi sa Gawa 14:22, dahil sa matinding pagsubok nakalimutan nila na sinabi ng Diyos. Pakibasa po, please. Bilisan ko ng oras natin. Please lang. Alright. Nakalimutan. Huwag niyong kalimutan, mga kapatiran. Pinalakas nila ang loob ng mga lagad at pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. Why man hindi? Bakit po? Palampatan. Tinatawag. Why man faith ang kinuha dito? What is the main reason why faith? You know what? Ito po yan. Pag sinabing tunay na panampalataya, hindi ka mapaslay. Manatiling tapat. Baka ang panampalataya mo hindi na tapat. Kaya hindi tapat ang panampalataya mo, anda. Dasig ngayon, sigda ngayon, sunod na araw, sunod na buwan. Kaya sinabi ng Biblia, daranas muna tayo ng maraming kapighatian. Hindi po singular ang ginamit. Maraming, anong maraming? Anong klaseng marami? Maraming kapighatian. Maraming pagsubok, maraming persecutions. Ang asawa mo, ang kapatid mo, ang magulang mo, o sino pa man, naghadlang sa iyo. Muna tayo ng maraming, daranas muna tayo. Daranas muna tayo ng maraming kapighatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos. We have to experience it. We have to face it. Pagsubok. For what reason? In order to enter the kingdom of God. At daranas marami kapighatian upang makapasok ka. Pangatlo po, mga kapatiran, pakibasa please. Ito na po yan. Mas lalong Ready ko. mas lalong nagsumikap na Kristo para makapawa tayo para madala ng tao sa Diyos. Kapag lumaki ang kamatayan, ang Diyos na nagtrabaho para sa kanila. Alright. Posible to. Mas lalong nagsusumikap. Kung dati nagsumikap ka, mas lalo talaga. Mas lalong nagsusumikap na masunod ang mga utos ni Jesucristo para ang trabaho ng paghayo, para magkadala ng maraming tao sa Diyos. Kapag dumating ang kamatayan o ang Diyos ng trabaho, tayo sa kanyang mapalatay. Pakinang sinabi ko yan. Bilang pangwakas. Maraming salamat aming amahal na Panginoong Jesucristo. Pakibasa po please. Yun ang pinakalas. Maraming salamat aming mahal na Panginoong Kristo. Dahil hindi kayo manatiling magpapasa kami. Tayo lahat, kung hindi man natin masunod ang utos ng Diyos sa paghayo sa mga tao, naglipas ng mga araw, mula ngayon hanggang sa ating kamatayan, susundin natin ang mga
madali yung mga panghirap. Maraming salamat po dahil hindi pa kayo dumating sa at may pag-asa pa kami. Amen? May pag-asa pa tayo. Tayong lahat, kung hindi man natin nagasasunod o nagawa ang utos ng Diyos sa nagpaghayos sa nakalipas na mga araw, buwan o taon, today, pagsikapan natin. Please lang, maalala mo ang sinabi ngayon. Hindi tayo nakaalam sa schedule sa ating inintay ng pagdating ng Panginoon. Isa lang pag-asa, sundin mo lang ang kalooban ng Panginoon. Yes, mahirap. But at least, may reward na kaabang. Wala ka mang ginagawa kasi ayaw mo sa hirap, paano sa buhay? Dalawa lang lugar, impyerno, langit. Wala ko sa langit. Tapos sa day of judgment, nakauna langit, kilala mong Christian, sabi ng Panginoon, impyerno ka. Buksan ang mga libro ng gawa, ito, sa pizza ito, go! Depart from it. Mag-umpisa na ka ng magtingin. Hala, pareho na ba ang buhay ko sa Kanya? At ma-recall mo na ang lahat mong atensyon, lahat mong ginagawa, lahat ng pag-iisip mo na hindi nakatuon sa Panginoon. Maalala mo yan at magtulong ang mga luha sa pagsisisi. It's too late. Therefore, today is a great privilege for us. God has given us His mercy to extend even our life and even His coming, hindi pa nangyari. Patawarin tayo ng Panginoon. Tayo na po ay kumain. Awit